Hindi lahat ng bayani naka-uniform. Yung iba, tahimik lang na gumagawa ng ginto para sa pamilya. Kaya kilalanin niyo yung papa ko, isang goldsmith. Ako si Kate, married, no kids. Wala akong malinaw na plano, pero ready na akong simulan to. Gusto ko lang i-document yung buhay ko, random thoughts, at kung ano man ang trip namin gawin na mister ko. So if you're also figuring life out, tara, sabay tayo. Dumaan nga muna ulit kami kanila papa para kumuha ng parcel. At sakto namang naabutan ko si papa na gumagawa ng alahas. Hi, Papa. Alam niyo ba, nagsimula yung journey ng papa ko bilang goldsmith nung 21 years old pa lang siya. Sa murang edad, pinasok niya nga yung mundo ng jewelry making. Hindi nga daw madali, pero dun niya natutunan kung paano humawak ng ginto, kung paano hubugin, at kung paano gawin ng isang bagay na may halaga at may kwento. Hindi nga lang daw basta trabaho ang paggawa ng alahas para sa kanya. Naging passion niya na rin. Kaya bawat singsing, kwintas o hikaw na ginagawa niya, may kasamang tiyaga, pagod tsaka dedikasyon. Puring-puri naman yan. Pa-cheeseburger ka pa. Alam niyo ba, ang daming gamit ni Papa na nasa kanya na simula pa nung bata ako. Tulad nito. Para kasi akong lalaki noon, tapos yan, ginagawa kong bike. Kaya ayun, muntik na akong maipit. Alam niyo ba, civil engineering yung course ng Papa ko noon. Yun talaga yung direksyon na gusto niya. Gumawa ng building, mag-design ng structures. Pero minsan, iba talaga yung tatahakin ng tadhana. Isang sem na nga lang yata, tapos na sana siya. Kaso yun nga, hindi natuloy. Naging papa na kasi siya. Alam niyo ba na napakagaling ng kamay ng papa ko? Ang galing niya mag-drawing. Buti na nga lang meron akong nama ng ganong kagalingan kay papa. Marunong din ako mag-drawing, siguro mga 70%. Hindi nga lang kasing galing ng kapatid kong babae, si Ax, tsaka si kuya ko. Ang importante kaya ko nga mag-drawing ng tao na hindi parang stick lang. At ibon na hindi letter V lang. Nakikita niyo yan mga day? Drawing yan ni Papa. Dati nga daw nung wala pang computer, mano-mano talaga yung gawa nila. Kailangan nga nilang i-drawing yung gustong personalized jewelry ng client. Ang tedious, diba? Nakakabilib. Bukod nga sa paggawa ng alahas, nagmo-modify din siya at nagre-repair. Balak nga sanang mag-open ng workshop ni Papa, kaso wala pa siyang gamit sa ngayon. Hindi naman kasi pwedeng mag-share lang sila ng station. Isa nga sa mga secret weapons ni Papa ito ngang binocular magnifier. Ginagamit pala to para makita niyo yung sobrang liit na detalye ng mga alahas na ginagawa niya. Nakikita niya nga daw dito kung may gasgas, kung maayos yung gawa, tsaka kung pulido ba lahat. Kasi nga sa trabaho niya, kahit maliit na mali, bawal talaga. Meron nga mga toxic chemicals and acid dito sa shop ni Papa kaya hindi ka pwedeng basta-basta makialam. Tulad nito, umuusok, diba? Ito yung ginagamit para sa acid test. Importante daw yon para malaman yung karat ng gold. Pinakita nga ni Papa kung paano gawin. Dapat hindi na ako magvo-voice over kaso meron siyang background music. Mahirap na, baka makopyright tayo mga day. Ayan nga at kinuha ni Papa yung bangle na gold tapos kiniskis dito sa makinis na bato. Tsaka nilagyan ng acid. After nga niyan, papatakan niya rin itong abo. Tinanong ko nga kung ano to, sabi niya abo lang daw ng yosi. Pagkatapos nga, papatakan naman ng tubig. At kitang-kita nga na hindi na bago yung kulay ng ginto. So ibig sabihin daw nun, 18K talaga siya. Nagsample nga din si Papa nung para sa 14K na gold. Same process nga mga day, ikiskis sa makinis na bato, patakan ng acid, lagyan ng abo, tapos ang susunod lalagyan nga ng tubig or papatakan ng tubig. Pag yung is-is nga daw nagkulay lapis, ibig sabihin 14K yung gold. Parang ganto. Tama naman kasi 14K nga daw yung gold na pinang-is-is dyan. Isa pa nga sa hindi pwedeng mawala sa shop ni Papa itong ang timbangan ng ginto. Tulad nito. Tingnan natin. 8.7 grams mga day. 6,000 per gram nga daw mga day ang bentahan ngayon. Aba paldo. Pagod nga yata si Papa kakasagot sa mga tanong ko. Pero next time mas marami pa tayong questions sa kanya. Ang dami ko nga nagustuhan sa mga gawa ni Papa. At isa to sa mga yon. Baril na pendant. Grabe no? Ang ganda. Gusto ko rin talaga niyan
Baka naman, Papa. Ipopost ko na nga rin dito yung page nila tsaka yung personal Facebook account ni Papa. Hindi nga lang daw updated yung page pero makikita dito yung mga gawa niya. Or pwede nga kayong dumiretso sa personal account niya at mag-inquire. Mas mabilis siyang makaka-reply sa inyo agad. Habang nagpapahinga nga kami kanila Papa, eto namang kapatid ko, busy pa rin. Pasahan nga ng thesis nila this coming March 25. Mga araw pa nga na hindi siya natutulog. Aba, sunugan ng kilay talaga dito sa kapatid kong to. Focus talaga to sa pag-aaral niya, kaya nakaka-proud din talaga. Kita nyo yan mga day? Ang hirap pala mag-architecture, no? Tinitingnan ko pa lang, ang sakit na sa ulo. Pero alam namin soon na magbubunga lahat ng pinaghirapan niya. At pag dumating yung araw na yon, isa ako sa mga papalakpak kasama ng buong pamilya. Ma-share ko nga lang din na merong tinurong hack si Papa. Familiar ba kayo dito? Yung maanghang at makunat na pusit? Kung gusto mo nga daw kainin to na malutong, kumuha ka ng isang basong tubig at lagyan mo ng yelo. Tapos nga, ibabad mo yung pusit. Ganyan no? Hindi rin kailangan masyadong matagal. Okay na yung mga 1 minute lang. Kasi kapag sumobra yung tagal, lumalambot. Ito, moment of truth na. Ang lutong, 'di ba? Kailangan na nga rin naming umuwi pero bago ang lahat, nag-take out muna kami nitong sapin-sapin. Ang sarap kaya. O siya mga day, hanggang sa susunod na chikan ulit. Bye!